Okay, shout out sa lahat. Magandang Lunes sa inyo lahat. Magandang araw po sa ating mga suking nanonood. Shout out po sa Luzon, Visayas at Mindanao at kapwa ko OFW. Marami pong salamat sa inyong suporta at sa inyong pagtiwala sa mga bago pong subscriber na pumasok po. Marami pong salamat sa inyo sa inyong suporta at saka pa at saka yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pindutin lang ho yung subscribe button para makapag-subscribe kayo. Kung gusto nyo lang ho, i-subscribe itong YouTube channel natin na nag-opinion dito sa mga balita na nakikita natin, at lalo na sa kalihukan ba diya sa Pilipinas nga labi na sa ating ekonomiya karon nga lanta na talaga. Ito na ngayon ang bakit matunog na matunog talaga itong nangyayari ngayon sa Kodita. No, nakailang to si Browner, mayroon ding na inamin niya na mayroon talagang nanghikayat na mga retired officer na mag-aklas. Sinabi niya yun although may video ako niyan. So ito naman ngayon, ito si Milencio Nartatis, itong acting chief PNP na kanyang nag-deny na wala pa naman. Yan ang pagkasabi niya. Ayan, wala pa naman ako makausap daw sa kanya na ganyan na mag-aklas dahil itong para tanggalin si Bongbong Marcos. May video pa yan May video mamaya yung video, ipasok natin yung video. Tapos parang nag-antay siya. May kakausap sa kanila. Ganon ang ibig sabihin nito. Ang pagkaintindi ko. Yan yung mga caption niya. Yung caption na nilagay niya. Yung pagkasabi niya. So, anong ibig sabihin nito? Bakit sumisingaw itong mga kudita na nangyari ngayon sa Pilipinas? Ang ano ba talaga nito? Mayroon talaga. Kasi hindi naman ito sisingaw kapag wala talagang nagbabalak na magkaroon talaga ng kudita. So, hindi natin alam kung mangyayari ba to o kailan mangyayari. Ito yung video niya na in-interview siya dito. Dapat makausap as well as my staff, as well as the commander, and even the regional directors. Kasi yan ang mga pinaka-importante. Whether civilian or retired armed forces or Philippine National Police. So, pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it. And what's the reason? We have the president that is sitting president who won by majority votes. Taas na more than 50% of the voting number. So I don't see any basis para mataliskin. As well as sa pamulo ng ating presidente, it started during the July zona, wherein siya mismo ang nagsabi to put a stop of corruption, especially flooding, the cause of flooding here in Metro Manila, nearby provinces, and even sa lahat. So, what's the basis? The Philippine National Police, yung moral, the state of moral of the Philippine National Police is high, relatively high. And we will yung nararapat yun. No need for loyalty check, Chief. No need for loyalty check. Actually, the loyalty check, with or without orders for loyalty check, ginagawa natin yan. Kaya nga sinasabi natin, the state of moral of the Philippine National Police is relatively high. Diba? Ganun pa rin. Yung caption na nilagay ko nung bandang una, ganun pa rin. Ito, yan yung caption niya. Tapos, ito ngayon talaga ang sinabi niya na itong wala mang kumakausap sa kanya. At kapag mayroon man, ay sabihin niya na wag nating gawin. Kasi ang ating presidente ay ibinuto ng ilang milyon, 31 milyon. So, hindi natin pwedeng gagawin natin. Kapag sakaling mayroon daw. Pero palagay ko mayroon yan. At ganito, itong pinaka-reaction ko dyan. Akala ko ba kayong mga PNP, kayong mga men and uniform, kayong mga sundalo, ano ba ng ninyo, hindi kayo partisan.
nakita rin daw niya ang corruption sa ano ngayon. Bakit? Nakikita niyo pala ang corruption. Tapos pag may kumakausap sa inyo na mag-ano kayo, mag-aklas, sino may gustong mag-aklas, tapos pigilan ninyo at pinoprotektahan niyo ang presidente. O sige, kung protekta naman lang, presidente lang palang inyong protektahan, ang mga taong bayan, sino bang mas ano sa inyo, mas matimbang? Ang presidente o yung kaming taong bayan? Na ito na yung sobrang pagsasaper ngayon sa nangyari sa atin sa Pilipinas. Yan ang tanong ko lang dito sa mga men and uniform. Gaya nito kay Milencio Nartates, na bakit dinidipindihan talaga niyo si Bongbong Marcos. Ibig sabihin kay Bongbong Marcos, edi partisan kayo, hindi kayo non-partisan. Kasi yan ang sinabi noon eh. Kapag men and uniform, non-partisan, wag kayo sa politika. Makisaw-saw sa politika. Pero itong ginagawa niya, yung sinasabi niya, bakit nakikisaw-saw to sa politika? Kasi, didipindihan nila si Bongbong Marcos. Ang pagkakaintindi ko ng sinabi niya, didipindihan nila yung presidente. Kahit ba ang presidente gumagawa ng hindi maganda, nakikita natin ngayon, ang corruption, dikit pa rin kayo sa presidente, wala kayong gagawin. Wala kayong pagrereklamo, magreklamo kayo. Di ka pa kasi nagre-retired eh. Pag mag-retired ka tapos yung retirement mo, wala kang makukuha dahil kinamkam nitong administrasyon ni Bongbong Marcos, tsaka ka pa magsisi sa bandang huli. Dahil dinidipindihan ninyo ito. Kasi ano bang talaga ngayon nakikita ko sa mga sundalo? Mayroon bang something na mga ginagawa ngayon sa administrasyon para kayong linta na dumidikit dyan. Kaya kayo nababatikos sa mga tao kasi nakikita rin naman talaga eh. Wala kayong pagkikilos sa inyong mga ginagawa. Sa ginagawa ngayon, hindi kayo kumikilos. Sa nangyayari ngayon, hindi kayo kumikilos. Ibig ko sabihin. Tapos itong si Barsaga, nagtawag na ng people power. Tapos ang masama pa nito itong si Kiko Barsaga. Samantala kayo binabatikos, binabanatan kayo ng mga tao si Barsaga nasa gobyerno din yan, di kayo nahiya. Kasi nandyan na nga yang si congressman na batang-bata, di kayo nahiya niyan sa mga sinasabi ni Congressman Barsaga. Di kayo tinablan na ang inyong dinidipindihan ang presidente pa rin na ang daming katiwalian. Tapos, ang nangyayari ngayon dito, kaming mga taong bayan ang nahihirapan. Ang flood control, nakikita mo rin pala. Parehas kayo ni Browner, wala kayong pinagkaiba eh. Wala kayong pinagkaiba. Nakikita ninyo ang korupsyon sa paligid. Pero didma kayo, bulag at pipi kayo dito. Hindi ninyo to pinapansin kasi ang dinipindihan pala talaga ninyo si Bongbong Marcos. Wala kayong pinagkaiba ni itong sa EAP na chief din, si General Browner. Kasi kita na ang corruption, ang budget dito sa Armed Forces of the Philippines. Binabawasan, pero wala, didma lang. Okay lang, bawasan. Kasi di ko alam kung anong mayroon talaga ang nasa utak ninyo ngayon, mga men and uniform. Hindi ko nagsabi na mag-aklas. Dapat naman kasi, ang ko dito ay titingnan nyo rin ang bawat kabilang side nito. Ang mga Pilipino ngayon na lubog sa baha. Ilan ba ang nalubog sa baha sa Pilipinas? Ang daming lugar. Hindi lang Metro Manila. Tapos, saan nagmula ang paglubog sa baha sa Pilipinas? Itong flood control na nga na kinurap ng sa mga mambabatas. At nakikita nyo na yan kung sino talaga ang nagpasimuno sa mga korupsyon sa Pilipinas. Gobyerno. Pero kayo, nasa gobyerno, sabihin nyo pa na non-partisan, pero dumidikit kayo dyan kay Bongbong Marcos. Huwag ganun. Intindihin nyo muna itong mga ordinaryong tao kasi mas kailangan kayo ng mga ordinaryong tao ngayon dahil ito nangyari sa Pilipinas. Lalala pa to kasi ito na. Ang gulo sa Senado, walang katapusan ang gulo.
Tapos kayo, nanahimik pa kayo dito. Wala kayong ano dito na kausapin o mag-ano kayo dito sa ano sa administrasyon ni Bongbong Marcos na gumalaw naman na kausapin ninyo. Kapag hindi nagbago, di problema talaga ni Bongbong Marcos. O pare-parehas lang naman talaga kayo ni ano ni diyan sa kay General Browner na walang pakialam. Basta ang importante, sabihin nyo, ang ano lang, ano nyo diyan, nasa posisyon kayo na ano, neutral. Hindi kayo nag-neutral eh. Dito pa rin kayo sa side ni Bongbong Marcos. Kawawa na ang taong bayan dito sa baha. Wala na, wala nga itong budget sa sunod na taon eh. Di, itong Pilipinas sa sunod taon, lubog na ito. Kasi wala to eh. Mangyayari na naman ulit itong pagbaha sa sunod taon, lalala pa ito. Kasi walang budget eh sa sunod na taon eh. Kasi ayaw na ni Bongbong Marcos. Hindi niya naisip yon na hindi siya maglagay ng budget sa flood control kasi kinukulimbat, kinukurakot. Yun ang problema ngayon sa ating mga men and uniform. Sayang lang yung ano ninyo, yung uniforme ninyo. Taong bayan din ang bumibili niya, no? Tapos wala rin. Di kayo tinalikuran ninyo ang taong bayan. Nagdidepende kayo sa presidente o sa gobyerno na kita nyo na nga sobrang kurap. Saan ba talaga napunta ang pera natin? Kayo, pag nagre-retire kayo, sabi ko nga sana di kayo katulad ng ordinaryong manggagawa sa gobyerno na nahirapan sa kanilang retirement pay. Isa sa inyo siguro madali kasi galing kayo sa men and uniform. Mga ordinaryo, yan lang, titingnan nyo ng maigi ngayon, men and uniform, kung ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas. Huwag kayong magdepende sa presidente o isang tao lang. Ang kapakanan ng taong bayan sa karamihan ang dapat tingnan ninyo, hindi yung sariling interest ninyo rin na mayroong something ba o whatever.